Ngayon nga po, abay, pag-usapan natin, ito nga po nga revelation ni Moon Tulfo na baka daw next week mga minamahal, according dito kay Moon Tulfo, isa po sa mga senador na bumoto kay Senate President Alan Peter Cayetano para maging Senate President ay aarestuhin daw po next week. Ngayon napag-iisipan ko, sino kaya yung posible, 'di ba, or napipintong katukan ng arrest warrant. Hindi natin alam kung saan aarestuhin, sa ICC ba or sa Philippine Court kasi madaming pwedeng pagpapilian. Sa totoo lang, mga minamahal, posible nating pagpilian diyan si Jinggoy, 'di ba? Posibleng si Jinggoy. Or else posible din namang si Bongo, 'di ba, mga minamahal? So, mukhang mukhang feeling ko nga, oo, mauubos ang mga bumoboto dito kay Cayetano. Kumbaga inuutay-utay, unti-unti, kumbaga linggo-linggo merong, revelation. Ngayon, basahin natin 'to, mga minamahal, yang post, oh. Isa sa mga senador na bumoto kay Alan Peter Cayetano upang maging Senate President ay maaaring arestuhin next week. According daw po yan sa kanyang Tweety Bird. So, next week, meron palang nangyayaring another rambulan. 'Di ba, mga minamahal? Another what do you call this? Another issue, 'di ba? Or sa madaling sabi, drama. Actually, hindi drama kung huhulihin si Jinggoy, kasi si Jinggoy merong kasong plunder. Alam niyo 'yan, sa flood control. Ito, pakita ko sa inyo, mga minamahal. Jinggoy, plunder. Ito yung may lakas ng loob magsabi ng itago ang CCTV, 'di ba, mga minamahal? Tingnan ninyo, 2 days ago, eto. The DOJ recommends Raps versus Estrada to Ombudsman. Pakita ko sa inyo, mga minamahal. Ito, yung balita. Para nang sa gayon, hindi nyo masabing fake news si Mima. Sige, pakita natin sa inyo. Alright. The Office of the Ombudsman says the Department of Justice recommended the filing of a blunder case against Senator Jinggoy Estrada. The case is linked to the controversy surrounding government flood control projects. On Monday, May 18, Assistant Ombudsman Miko Clavano says this is contained in the resolution issued by the DOJ's National Prosecution Service. Clavano says Senator Jinggoy Estrada is among the primary respondents named in the resolution. The primary respondents named in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada. Meanwhile, the camp of Estrada has yet to respond to Clavano's statement. Kita ninyo? So, posible, 'di ba, mga minamahal, na si Jinggoy ang susunod na next week. Dahil nga po, yung kaso niya hindi lang basta-basta, malversation of public funds, betrayal of public funds, plunder, tapos bukod ba kay Jinggoy, posibleng si Quezon, si Bongo. Diyos ko, ang dami, mga minamahal. 'Di ba, niyan, week by week merong aarestuhin? Uubusin niyo yung kakampi ni Alan Peter Cayetano? Si Bato hindi na makakapasok. Malabo nang makaboto ng impeachment 'yan. Si Bongo, isa din po sa mga co-perpetrator. Hello sa'yo, Senda Robles. Isa po sa mga co-perpetrator ni former President Duterte dito sa International Criminal Court. Si Jinggoy may kaso sa usapang pagnanakaw. 'Di ba? Plunder. Tapos itong si Quezon, ganun din, mga minamahal. So, literal na, 'di ba, ano yan, linggo-linggo, merong maarestong mga senador, mga minamahal. Kasi itong statement ni Moon Tulfo, hindi naman 'to maglalabas basta-basta, Yan, yan, hindi naman yan maglalabas basta-basta. Isa sa mga senador na bumoto kay Alan Peter Cayetano upang maging Senate President ay maaaring arestuhin next week.
ayon sa aking Tweety Bird. Mga minamahal, sabi ni Reynaldo C. Take Robin with you. He is the one who escaped from Bato. Si Jinggoy, sa mga hindi rin nakakalam, ito din yung nagsabing itago ang CCTV. Ombudsman Nico Clavano Ito, said pakita natin sa inyo Jinggoy, itago ang CCTV. Siya din yung nagsabi tingnan ninyo. Binalikan tuloy si Jinggoy Estrada ng pagkakataon, ng panahon mismo, mga minamahal. Meron ako sa inyo papakitang video. Pakita natin para hindi tayo fake news. Siya din yung nagsabi itago ang CCTV. Ngayon, itatago ka sa kulungan, Jinggoy. Di ba? Nakuha na si CCTV. Baka may makuha ko itago niyo yung CCTV. Exactly. Sino na sila? Nakuha na si CCTV. Di ba? Si Jinggoy mismo yung nagsabi na na itago ang CCTV. Tingnan ninyo, akala ata ni Jinggoy Estrada makakatakas siya sa kanyang 'di ba? Para namang kami mga pinanganak kahapon tapos sasabihin ninyo edit. Walang edit na ganon. Oo, mga minamahal. Walang edit na ganon na sasabihin mo yung boses mo inedit. Hindi pwedeng sabihin na, uy, voice over lang yun. 'Di ba? Kaya kung meron man dapat arestuhin, sumunod ka na, Jinggoy, malapit ka na. 'Di ba? Kasi may mga nagsasabi din, mga minamahal na, sige, pag di kayo lumipat sa minority, papakulong daw kayo ng presidente. Putik na yan, si Jinggoy dati pa yang may kaso. Huwag mong gamitin, Amy Marcos, yung salita na kapag hindi lumipat sa minority, huhulihin, walang ganon. Dahil si Jinggoy matagal nang may kaso. 'Di ba? Sa issue ng flood control. 'Di ba? Ngayon babaliktarin niyo pa yung presidente, gagawin niyo pang mangmang, gagawin niyo pang mga parang pinanganak kahapon, walang gano'n, hoy! Nakakaloka 'tong mga na 'to, mga minamahal. 'Di ba? Zara Force. Tuwang-tuwa nga ako dito nung nakita ko 'tong mga minamahal. 'Di ba? Nakita ko 'tong balitang 'to, sabi ko, this is the very exciting part. Kasi habang nalalapit na yung impeachment, nalalagas yung grupo ni VP Sara Duterte. Kapwa-kapwa niya din mga minamahal, mga magna, ang mga nakukulong. Kaya nga itong si Quezzo, 'di ba, gustong maging Senate President ulit kasi alam na ni Quezzo, alam na ni Chis Escudero na itong si Jinggoy Estrada ay maaari ng arestuhin. 'Di ba? I hope it's true because they said before December. Actually, Brenda Martin, mali talaga yung ombudsman na in-announce na December merong mahuli. To be honest, kahit ako against ako sa sinabi ni ombudsman na December merong mahuhuli kasi kailangan pa diyan ng due process. At the end of the day, due process pa din ang pinag-uusapan natin dito. Masyado kasing inuuna yung press con kaya nadadama yung presidente. Inuuna nila yung press con instead na unahin sana nila. 'Di ba mga minamahal, yung trabaho nila mas nauuna pa yung press con, 'di ba? Ngayon,